Okay, joining me this afternoon para kwentuhan ho tayo ng kanyang biyahe. 100 days of backpacking the Philippines, the cheapest way possible. Ang kanyang vlog, Journeying James. So James, magandang hapon. Pakipress mo yung buton dyan na green at bumati ka muna. Magandang hapon po sa lahat po na tagapakinig na Yes. Biyahe at Yini. Salamat po sa pag-invite niyo sa akin dito. Salamat din sa iyong time. Marami kang ikukuwento. Although hindi na naman bago sa iyo yung interview, di ba? May camera ka pa nga nung interview. Sige, mamaya hopefully madaanan nating lahat na sa pagkukwentuhan natin yan. Mamaya si James ay taga Laguna, taga Los Baños, Laguna, at talagang sinadya niya tayo dito. Tinanong ko siya, baka ako taga dito lang siya sa Manila. Hindi ho, taga Laguna ho talaga si James at nagpunta siya. Anyway, Journeying James is with me this afternoon para kwentuhan tayo. And lahat ba ng mga destination natin, paano ka ba tawagin ng mga friends mo? You call them, tinatawag ka talaga nila as James? James, yes. James talaga, okay. I'm Tony and you're James. Okay. Alin yung unang, sa mga destination natin dito sa Philippines, you started 2003, what is the first destination na pinuntahan mo? Kung maalala mo pa. Siguro yung mga destination malapit lang around Manila. Naalala ko, punta ko palagi sa Batangas. Malapit lang. Baguio, yan. Yan yung mga una kong napuntahan eh. So, ang iyo bang pagbebiyahe o ang iyong pagiging what do you call this, pagiging adventurer or backpacker, is it influence or talagang ng kaibigan or hilig mo talaga? Hilig ko siya talaga. Okay. Oo, siguro kasi nung naalala ko nung nag-aaral pa ako, meron akong mapa sa tabi ng ng bed ko. Binili ko siya kasi sabi ko someday I will explore this place. Talaga? Mapa ng Pilipinas yung nasa kama ko. So every time I wake up o bago matulog, nakikita ko palagi. Okay. Punta ako dito. All right. Ayan, if you're watching Journeying James, ito yung iyong spend less, travel more. Totoo bang pwede talagang magbiyahe nang hindi mo kailangang gumastos ng pagkalaki-laki, James, in your experience? Kasi madalas kinukwento yan ng ating mga naging guest din dito on the past. Yes, it's very possible po na magbiyahe with minimal budget. Like for me, sa akin, 500 a day is enough. 500 a day? Kasama na yung lahat, sir. Yung pamasahe, food, ganon? Pati tulugan. Pati tulugan. Kasi yes. Nakita ko yung mo, sana maipakita mo nga yung duyan. Yes. Yes. Yeah, if you're watching, eto, as in talagang dala-dala mo yan pag nagbabiyahe ka. Kung may time na pwede mong ikabit dyan, yes, sir. Dala ko palagi. Saka maliit lang kasi siya kasya sa bag. Kasyang-kasya talaga siya sa, may rope ka lang dyan para maitali mo. Okay, so Batangas, Baguio, yung medyo lumayo ka ng konti, yung medyo lumabas ka ng Calabar zone, kasi I remember yung isang guest ko, sabi niya Boracay, yun yung kanyang unang-unang pinuntahan at napakaganda ng kanyang paglalarawan sa iba-iba kasi yung pagtingin ng ating mga traveler. Okay, what's your next destination outside Luzon? Napuntahan ko yung Iloilo. Iloilo and Capiz, yung dalawang yon na puntahan ko. So ikaw din yung tuhog-tuhog sa biyahe? Yung parang from one, kung kaya mo na, let's say, puntahan in a span of 2 days, yung dalawang probinsya, ginagawa mo rin yun? Hindi po. Usually po, nag-stay talaga ako ng matagal. Mga 2 weeks at least. So, Iloilo and Capiz, yun yung iyong unang pinuntahan. Nung pumunta ka doon, is it arranged trip or talagang gusto mo i-explore? Wala akong kakilala. Ako ang didiskarte ng lahat. Ganun na, sir. Pagpunta ko doon, wala akong kakilala. I don't even speak Bisaya. So, bahala na ano mangyari doon. Tapos yun. I'm surprised kasi
yung mga tao parang welcome ka sa lugar na hindi ka na nakilala. Super babait ng mga tao. All right. So parang ito ho yung yung madalas nating manonotice sa kwento ho nila kasi si Journey James ay, if I'm not mistaken, panlima na siya sa mga traveler na naging bisita natin, and sila po mismo yung magpapatotoo, aside dun sa it's more fun in the Philippines talaga, pero tayo talaga yung mga Pilipino basta't nandito ka rin lang sila ho, like sila na talagang kahit wala kang kakilala, they're always willing to help you, to guide you, parang name it. Gagawin nila para sa'yo. Pagka sinasabi ko, pwede po ako magstay dito, may dala akong duyan. Minsan talagang papasokin ako sa bahay, bibigyan ako ng kama. So minsan nakakaya, di ba? Parang tapos papakainin ka pa, gano'n. Super napaka caring, saka hospitable talaga yung Pilipino. So ito ho talaga, at least magandang marinig yan, James, sa'yo na this culture or this tradition, kung ano man tawag natin dito sa kulturang ito, is practice pa rin ng ating mga kababayang Pilipino up to now. Especially dun sa mga probinsya. Kasi ngayon parang kung nandito ka sa city, medyo nakakalungkot na yung kapitbahay mo, hindi mo masyadong kakilala, hindi na nag-share sa iyo ng ulam. Pero kung sa probinsya talagang practice very na practice pa rin yung hospitality ng talaga Pilipino. Okay. So, paano ginagawa mo para, sabi nga, makatipid ka doon sa biyahe mo? 500, that's my budget for the whole day. Nandun na yung pagkain ko, kung kailangan kong mag-jeep, kumbaga nandun na lahat. Paano yung ginagawa mo doon? Especially kung doon sa isang lugar na hindi ka familiar. Usually po kasi ang hinahanap ko talaga yung una muna, yung pwedeng mapagstayan. Actually marami talaga sa probinsya din na mga mura lang na pag-stayan. Hindi kasi nag-hotel So yung mga guest house, mga homestay, mga, usually lang yan, 200 or 150, may 250 ganyan. So kung wala naman, yun, hammock talaga sa beach, gano'n. Nagpapaalam ako sa mga locals. Sabi ko, nagbabiyahe ako, ganito. Hindi ako mayaman, hindi ako turista. I'm a traveler. So, talaga? Yun. So, usually talaga, nagbibigay sila ng tulong. So, meron pa ako mga more than 300 pesos para sa fare, sa food. Ang pagkain mura naman ang pagkain super sa probinsya Yung budget ko dito sa Manila, kanyari kakain ako dito 100 pesos, kulang Kulang, bitin ka doon. Good for one day na yun. Tatlong meal sa probinsya. Busog na busog pa. Ang galing naman. And etong, by the way, para doon sa mga gustong sundan habang nagkukwentuhan tayo, ano ba yung, pakibigay mo yung blog site nila para kung may access din lang sila sa internet, para magkaroon sila ng idea doon sa mga pinagkukwentuhan natin, James? Yes, yung blog ko po ay may kita sa www.journeyingjames.com. Lahat po ng travel tips, lahat ng pwedeng puntahan, lahat nandun po. Yung pinakamura, kahit minsan talagang 500 pesos per day, mabubuhay ka at ma-enjoy mo yung Pilipinas. Si Adventurista is ganun ba talaga? Parang kasi ang daming ninyong nagkakapare-pareho parang hinahanap ninyo yung makakamura, tapos pinupuntahan nyo yung mga destinasyon na maganda pero hindi siya masyadong kilala, hindi siya masyadong so talagang yun ang gusto nyong i-discover, yung ganon. Yes, sir. Kasi pag nag-check sa internet, marami na kang mababasa na mga yung mga usually Boracay, ganyan. Yes. Yung mga usual. So gusto namin yung iba naman. Siyempre ipo-promote din natin, sir, yung di ba? Yung ibang lugar na pwedeng puntahan sa Pilipinas. That's nice. Kaya ang laki talaga ng tulong nitong modernong teknolohiya na ito sa atin, na 'di ba? Kung kahit nga yung Google Map, 'di ba? Hindi ka man familiar doon puntahan mo lang 'yun, magkakaroon ka ng idea. So, same din dito. Kaya talaga walang dahilan para sabi nga hindi tayo makapagbiyahe. James, short break lang tayo. Nagbabalik ang biyahe at gimmick.
Alright, tuloy kami ni Journeying James na bisita natin ng live dito sa studio at ano pa ba yung gusto nyong malaman sa kanya? Sige po, kung may mga gusto kayong itanong kay James, you are always welcome to be part of our kwentuhan this afternoon. Kung wala kayong landline pero may cellphone kayo, dahil nyo na lang through text type DZR space, then your question kay James. Gusto rin nyo akong tanungin kung saan ba ako nakapagbiyahe, nakarating na ako ng Mandaluyong, nakarating na ako ng Pasay. And send nyo lang po yan sa 2299. Kuya Tony, pakigreet po ng happy listening sina Marisa, Marieta, Mayet, Emmy at mga kasama. Thank you very much. So, hello to Marisa, to Marieta, Mayet, Emmy and sa inyong lahat dyan. Thank you very much for watching. Okay. Si Rochelle James ay merong gustong itanong sa iyo. Sir James, ano po yung pinakamahirap na experience nyo while traveling? Okay, pakipress mo yan. Ano daw yung pinakamahirap na na-experience mo while traveling, James? Naisip ko kagad yung sa El Nido. Nag-kayak kasi ako sa El Nido. Tapos, punta ako sa isang island na walang tao. Camping lang siya. Okay. For 3 days. As in, walang tao? Walang ibang tao? Yes, wala po. So, the last day na dehydrate ako kasi nainom ko yung tubig na madumi. So, I almost died. Okay. Dun sa trip ko na yon. Tapos nung gabi parang talagang hinang-hina na ako talaga. As in, mag-isa ka lang? Mag-isa lang po ako. Nag-rent lang ako ng kayak sa town din. Siguro nag-kayak ako mga 2 hours, more than 2 hours going to the island. Ay, ang tapang mo. Tapos nung gabi yun nga, talagang dehydrated na ako, tapos nag-LBM ako. Sabi ko parang... Pero tumagal ka pa rin ng 3 days, ha? Yes, kasi yung mga una kong tubig, malinis. Tapos yung huli ko lang na tubig na nainom, yun yung madumi. So, yun. Muntik na ako mamatay. Pero nung kinaumagaan, may konting lakas pa talaga. So, nagkayak back ako sa... Para makabalik ka? Oo. Opo, sir. Yung buti nakabalik ako. Ang tagal kong magkayak nung araw na yun. Pero, yun. Yun yung mahirap. Muntik na mamatay. Pero hindi ka nadala. Kumbaga, although pwede na mo namang solusyonan, pwede namang hindi nangyari yun kung naging ready ka lang. Hindi ka naman nadala na gawin ulit yun kung sakasakali. Hindi naman. Siguro lesson learned lang na next time magdala ng extra talaga ng tubig. Oo. Kasi yun yung 'di ba? Parang nakakabilib yun na pupunta ka sa isang lugar na may hiningan ka ng permiso or wala, basta paano mo nalaman na yung lugar na yon ay talagang walang tao? Usually kasi po marami rin namang turista na nagkakayak doon sa lugar na yon. Okay, ang problem lang kasi hindi bumabalik talaga sila sa town. So ako nagstay ng 3 days talaga. 3 days sa parang island hopping, kayak ng gamit. Ganun, para makatipid din. Para makatipid. Okay, Edna de Dios sa Parañaque. Thank you, Edna. If you're listening or if you're watching, thank you. Hello po, Biyahe at Gaming. Sir, bukod sa lakas ng loob sa pagbiyahe, ano po yung kailangan para maging successful ang travel? Thank you. Ito palagi nakakalimutan ng mga tao, yung research. Kailangan mag-research talaga before you travel. Kasi part siya ng travel. I mean, research kung ano yung salita doon, kung magkano ba yung mga usually mga bilihin doon, ganun. Ano ba yung mga pwedeng makita, ano ba yung actually history ang ni-research ko talaga, history para pagpunta ko doon, alam ko yung history. Bakit may ganito, yan sir. Ayun, so Edna, bukod dun sa lakas ng loob, importante, sa bagay, tama yon dahil para hindi ka naman darating dun na as in walang-wala kang ideya dun sa isang lugar. Minsan kasi tamad yung tao talaga eh. So pagpunta na lang, ano na lang mangyari? Ganun. Bahala na, kaya talaga tuloy, at least, yun din yung siguro isa sa mga success ninyong mga traveler na may way naman talaga para magkaroon ka ng ideya dun sa isang lugar na... Marami po yung naloloko kung pag nangyari, pupunta sa isang lugar hindi alam. Maraming naloloko kasi hindi nila alam kung yung malapit lang pala tapos pwedeng lakarin. Sasakay pa sila ng taxi or whatever. Isa sa mga rumihistro, although mabilisan lang yung aking pagpasyal dun sa yung site kahapon, is yung travel mo dun sa Camiguin. Ang Camiguin, the province of Camiguin is famous. One of their famous destinations is the Sangin Cemetery, wherein dun ka nagpa-picture mismo sa itaas nung krus doon, di ba? Yes, sir. So, malalim ba yun? As in, dagat na ba talaga yon?
O tabi pa ng dagat? Tabi pa siya ng dagat. Tabi pa po siya ng dagat. Pero binabangka na yung sa akin, yung malaking cross doon. Binabangka para makapunta doon. Oo. And siyempre inala mo rin the story behind bakit ba sa nalubog yung mga, although nandun man ho yun kumbaga tama yung sinasabi po ni James na pwede kayong magkaroon ng ideya bakit ba sa Bicol ay ganito, bakit ba gano'n, kumbaga masasagot yung inyong mga yung iyong mga tanong. Ilang araw ka sa Camiguin? Northern Mindanao, 1 week. 1 week po. Talagang naka 1 week kasi itong huling 2 taon talagang biyahe ka talaga. Yes, puro biyahe po ginawa. Talagang puro biyahe. Hindi ba kayo naiinggit kay James na doon sa nagdaang 2 taon ay talagang wala siyang ginawa kung hindi yung interval, parang ilang araw yung interval mo or a week naman yung iyong interval? Matagal naman po yung mga interval kasi minsan nakakapagod din. Oo nga kaya 2 weeks on the road. Pag tag-ulan yan, hindi ako nagbibiyahe. May season din yung biyahe. Okay. Pero yung 80 probinsya ng Pilipinas, kumbaga napuntahan mo ng lahat 'yon. Yes po, napuntahan ko na lahat ng probinsya ng Pilipinas. All right. And doon sa 80 provinces na 'yon na meron tayo dito sa Philippines, alin doon yung parang meron kang mga karanasan na hindi malilimutan? You mentioned Palawan, of course, because of your yung iyong ginawa doon. Pero maliban doon, ano pa yung mga probinsya na parang every time na maalala mo yung probinsya or maririnig mo saan man, rings a bell na meron kang unforgettable na moments or experience? Ito, marami magugulat sa Sulu. Sa Sulu. Oo. Yun nga, takot ako pagpunta doon. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Pero grabe yung pagpunta ko doon, parang nabago yung isip ko, nabuksan yung isip ko na bakit ganito kababait yung mga tao dito. Nakasmile sila lahat. So kumbaga iba yung kasi kung makikinig ka sa balita, especially kung galing sa kanila, yes, iba yung iba yung magiging impression mo, pero lahat yun nabaliktad nung ikaw mismo yung nakarating. Yes. Pagpunta ko doon, pinakain ako ng mga tao, tapos in-invite nila ako sa mosque nila, ganoon. Parang although alam nila na Christian ako, parang wala, kapatid yung dorang nila. Tapos pag tinatanong ko sa hindi ba kayo natatakot dito? Sabi nila, hindi naman. Kayo yata yung mga may kwento na gano'n. So nakakatuwa kasi naiiba na bubuksan yung isip ko. Oo nga. Kasi nga 'di ba sa ambang lugar yung kinuwento mo na parang alam mong nasa Pilipinas ka pero iba yung kumbaga yung mga tao is of course the features ng Pilipino pero iba yung salita nila, iba yung tawi-tawi yan, tawi-tawi parang ibang bansa talaga. Actually ibang bansa talaga. Oo. Yun, parang pagpunta ko doon, kamukha ko sila lahat. Pero iba yung damit ko, iba yung salita, iba yung pagkain, iba yung mga bahay nila. As in totally. So parang ang dami mo talagang pwedeng madiscover sa biyahe mo. You mentioned yung food nila, 'di ba? Iba yung food, iba yung siyempre yung buhay naman siguro hindi naman gaanong magkakaiba-iba. Okay. Ano pong lugar sa Pilipinas ang gusto nyong balik-balikan? Magkano po yung pinakamahal na travel nyo? Mabuhay po kay La Arnie de los Reyes of Alabang. Thank you, La Arnie. Balik-balikan gusto ko sa Mati City, Davao Oriental. Davao Oriental. Why Mati? Anong gusto mong balik-balikan doon? Napakabait po ng mga local surfers doon. Kasi nahihilig po mag-surf sa Mati City. Tapos gusto ko rin doon kasi inaalagaan nila yung nature dun sa lugar na yun. Nakita po ako doon ng pawikan ng itlog talaga? Yun. So ganun sila kaprotektado? Ganun sila po. Marami pang mga kung ano-ano, may dugong din sila doon. You been to Siargao? Siargao po, nakapunta na rin po. Pero diba, masyado po kasing maturista na So usually po hindi ko pinupunta yung maraming turista na. Okay. Bakit ganun kayong mga traveler na parang sa inyo na lang yan, hanap na lang kami ng ibang lugar na pwedeng explore? Siguro one of the reasons kaya ayoko sa mga maraming turista, mahal. Kasi pag maraming turista, usually mataas na kagad yung mataas na po kagad yung bilihin, tulugan, ganyan. Tapos yun. So yung mga ibang lugar talaga na maganda rin, actually mas maganda pa. So wala, ikaw lang. Tapos, mga locals, gano'n. Mas lalo kong na-experience yung genuine
hospitality and warmth ng mga Pilipino. Mas gusto ko po 'yon. Okay, so natapos mo na in 100 days yung paglilibot. Ano pa yung mayroon ka bang mga naka-schedule pa or pinapangarap pang biyahe dito sa Pilipinas or maybe outside the Philippines? Dito po sa Pilipinas, lately po, gusto kong tumulong naman sa mga tao na mga tumulong sa akin before. Habang nagbabiyahe ako, nagpatulog sa akin, gano'n. So, meron po kaming project along with my, mga kaibigan ko rin na nagbablog din, travel bloggers na. We want to make a difference naman right now. So hopefully, magiging successful siya. Through the help na rin ng mga readers. Ng mga readers. Mga readers ko. Yun. Sila yung talagang nagbibigay ng inspiration sa akin na to continue what I am doing. So, yun. So, parang sinasabi ng tao, hindi lang puro biyahe yung ginagawa nito. Correct. That's nice. One way of giving back dun sa mga... Yes. Tsaka, isa rin yun sa mga maganda na parang mabalikan mo yung mga napuntahan mo nung araw, di ba? Yes, sir. Ang galing naman ang galing. So, nakakatuwa ho na pwede pala tayo talagang magbiyahe. Hindi natin kailangan maging milyonaryo para para tayo ay kasi parang pag sinabing magbabiyahe, parang iba yung tingin nila. Gastos may pera ka ba? Yun ka. Ang gastos noon. Pero at least coming from you, kayo mismo na nanggaling from one place, from one province to another, kayo yung nagsasabi na pwede kayong magbiyahe. Yun nga lang, kailangan madiskarte kayo. So ikaw din yung tipo na bibili ka ng mga tickets na buy now, fly later. Promo fare po. Ang mga promo fares, ayan. Pero ano naman talaga siya, yung kumbaga hindi naman nagkakaproblema doon sa gano'n na mga bibili ka ng maagap ngayon, lilipad na ang tagal pa, hindi naman. Wala ka namang na-experience. Hindi naman po, hindi naman. Kasi yun nga po, wala naman akong day job. So, bumibili na akong ticket. So, talagang intentionally, before meron kang may trabaho or talagang... Before po, work po, nagtuturo po ako sa mga kids, mga bata. So, yun. Sabi ko, after nito, gusto ko talaga magbiyahe. Yes. And, hindi ba nauubos hindi ba parang... like sabi mo nga napuntahan mo ng lahat, hindi ba bumababa yung energy mo na parang ayoko na, parang napuntahan mo na, hindi ka pa naman dumarating dun sa punto na parang napuntahan ko na ano pa ba yung may iba, ano pa ba yung pwedeng ma-experience? Wala ka pa naman doon sa punto na gano'n. Wala pa kasi parang nakikita ko palagi whenever I go there, there's a new experience. May bagong tao na mamimit ka, gano'n. So more of actually more on nakikita ko talaga yung lugar na maganda, more on sa tao. Pagka mabait yung tao, hindi nanloloko, totoo na yun, mas babalik-balikan ko po yung lugar, hindi na nakakasawa. Speaking of, yun na nga yung sinasabi po namin I think last Friday with our guest na yun kasi yung alam na alam mo na local tourist, kababayan mo yan na bumibili ka ng pasalubong na alam mong sobrang mahal naman na sobrang laki naman ng ipinatong. Sana din minsan, actually yun din ang isa sa mga wino-work nga at madalas kong sinasabi sa mga tourism officer na siyempre kung alam mo namang local tourist yung nandyan, sana din naman maging considerate ka rin naman kasi alam din naman nila, pupunta ka ng Tagaytay, alam mo yung saging mabibili ng 20 pesos ipipresyo sa iyo ng 60 pesos yung mga senyorita dyan sa gilid ng daan, di ba? Parang sana hindi ganon, para alam niya yung presyo, alam mong kapwa mo sa Pilipino. But anyway, that's different story. Pero sana din isa 'yun sa mga maging pantay ang yung mga locals din sa mga lugar. Kasi yun yung babalik-balikan ng tao kapag totoo yung yung exactly. Totoo po 'yun. Kaya minsan hindi yung destination ang binalikan kumbaga yung magandang experience nila doon sa mga tao doon. So, when is your next trip at ano yung mga susunod pa na mga project, James? Next trip ko po sa Cebu and Davao. Yeah, this August. Ngayong August yung schedule ng biyahe sa Cebu muna then Davao. Yeah, Cebu then Davao.
Pero in your case, ikaw ay talagang ito talaga yung naka-concentrate ka dito sa wala give up mo yung job mo at talagang dito ka naka-concentrate. Marami na rin ba? Marami na rin kayong kumbaga may parehong interest na magbiyahe and i-share sa ating kapwa at actually even abroad, 'di ba? Nakikita nila yung mga pinopost ninyo doon sa inyong mga sites. Marami na rin kayong may mga kaparehong hilig. Yes po, may na po kami, may group na kami na sa Facebook na pupunta ka sa isang lugar, tatanungin mo, nakapunta ka na ba dito? Ito yung mga kontak ko dyan. Para at least kayo tulong-tulungan din. Nagkakatulungan din. Kaya nga si adventurista tuwan-tuwa siya, nakasabay pa raw niya si Venus Ras sa nakakatuwa kasing basahin. Yun yung kinukwento ko sa iyo kanina habang naka-break tayo na 'di ba hindi ka man nakarating doon sa lugar based doon sa ginagawa niyong paglalarawan, doon sa mga pictures na ina-upload ninyo, ang laking bagay noon pwede kang makipagkwentuhan na napuntahan mo ba itong lugar na to, o kahit sabihin sa picture mo lang siya nakita. Pero mas maganda pa rin talaga given a chance na makarating kayo, experience yung lugar. Alam mo ba, nakakahiyamang aminin, Banawi is gustong-gusto kong makarating. Gusto kong makita yung Mayon Volcano sa Alba. Last week galing na po ako. Galing ka doon. Sa Mayon mismo, 'di ba? Parang sa mga kasi napaka-demanding kasi naman yung unlike ikaw na free ka parang kung magbabiyahe ako parang kulang naman yung isang araw papunta pa lang doon. But anyway, at least yun na nga, hindi nyo namamalayan na ang laki pala nung naitutulong ninyo, hindi lang sa Department of Tourism, kasi maraming turista dito, maybe a local or a foreign tourist na nagpunta dahil siguro by accident or kung paano man napuntahan yung site ninyo, nakita nila yung mga pinost ninyo doon at nagka-interest sila na pumunta dito sa atin. 'Di ba? Opo, kasi marami nagko-contact talaga sa akin, mga foreigners na pwede mo ba akong samahan dito? Minsan pag free talaga ako, I go with them. So parang that's another extra sa iyo na pwede ka mag-tour guide sa kanila. Opo. Minsan hindi naman po ako nagpapabayad gastos niya, gastos ko din, ganun. Gusto ko lang makipagkaibigan. I mean, iba yung yung may ganun siguro talaga yung Pilipino. Very friendly talaga tayo mga Pinoy. Kahit di mo kakilala. Sige, especially ikaw, James. It's not because you're my guest this afternoon, pero parang madali kang makagaanan ng loob. Parang you're very friendly. Iba talaga pag kaya guys, keep on smiling. Kasi parang, di ba totoo yun, kahit hindi mo kilala yung tao na nasa lubong mo or na nag-giveaway sa'yo na nginitian ka, parang iba yung dating Kaya nga nakakatuwa na isa yun sa mga para madali kang kalugdan ng tao Give your smile. Huwag mo ipagdamot yung iyong ngiti. Anyway, James, sayang, we're running out of time, pero sana hindi ito yung una sa mga susunod mong biyahe. You're always welcome. Baka may project ka na makakatulong yung yes, program. The program will always willing to help. Baka may mga gusto kang i-share doon sa mga gusto ring magbiyahe. Baka may mga tips ka na pwedeng ma-share din sa kanila before we wind up this afternoon. Siguro kung gusto mo talagang magbiyahe, you start buying a map, a big Philippine map, then lagyan mo ng tuldok o ng anumang mark yung mapa na yan sa mo gusto talagang pumunta, and then start going there. Talagang you really need to plan sa trip. Yun lang, sir. And sabihin mo rin na based from your experience, hindi mo kailangang busog na busog yung wallet mo at milyon-milyon yung laman. Yes. Kahit sabihin mong 1,000 lang yan, may mararating ka. Yes, mayroong mararating. Kung ayaw nyo pa rin maniwala, just visit the blog. Nandun po lahat naman yung gastos ko. Susulat ko. Talaga? Lahat yung pamasahe ko. Ito yung kinain ko, ganyan. So talagang ganun, yung kompleto talaga yung yes. Kasi, para po talaga makatulong. Gusto ko talagang i-encourage kasi yung mga kababayan natin Pilipino na yung Pilipino, karamihan naman di mayaman. Kaya the same with me. Gusto lang talagang mag-explore, gusto makita yung
Pilipinas. Correct. And yung pagtulong na hindi half-hearted, na kumbaga parang may tinatago ka, parang nag-share ka lang yung picture lang, yung destination lang. Parang sa'yo, paano ba pumunta doon? Magkano ba yung, ano ba yung pwede mong kainin? Kumbaga, the whole, lahat ng mga information na pwede. Is there. Yes, kaya mabuhay ka, James, and sana sa mga susunod mong biyahe, kahit malayo-layo yung Los Baños dito sa Makati, makapasyal ka ulit dito. Sir, can I plug something? Sure. May project po kasi kami, yun nga sinasabi ko kanina, along with other travel bloggers, we will be helping a community in Sorsogon. Sa Sorsogon. They are in need of books kasi wala silang library. Yung school 50 years na wala pa rin silang library up to now. So just visit the site. We will launch the project next week. So baka pwede kayong mga nakikinig, kayo mga nanonood, if you want to help, makatulong doon. And we're going there again kasi so yun, pwede rin sila sumama. Sa Sorsogon? It's in Gubat, Sorsogon. Yes. Mr. Fernan Imberga, our station managers from Sorsogon. Siya ay taga Bulusan ata. Malapit lang po yung Gubat sa Bulusan. So yun, visit the site and also my Facebook page, Journeying James. I will be posting all the details next week. Yes. And since sabi ko nga sa'yo, James, hindi ko masyadong na-explore yung site mo kahapon, nagmamadali ako. Babalikan ko yon para thank you Sir Tony. Para thank you makita ko pa yung ibang mga biyahe mo. Clear, thank you very much. And again, next Friday, sino kaya yung susunod nating magiging guest dito? And before we say goodbye, gusto lang muna nating batiin si Colonel Rick Nolasco. Ayan, siya pala yung papa ni Hana, at saka si Lola Josie. Ayan, and of course, Mr. Bobby Casa. Hello po sa inyo and happy listening. For the meantime, a minute before the hour of 2, Journeying James, thank you very much again for your time. And salamat din. Yes, at sa susunod na mga kailangan ka ng taga-dala nung duyan mo, isama mo ako. Salamat po sa inyong lahat. Babalik po kami sa Monday na ang ating biyahe. At tabayanan po ninyo Healthy Chat at Sunshine. Para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng